2022, wala nang tatakbo sa Senate, boom! Galingan mo pa, putang ina mo! Strong Igorot at work! Kayo ang mga tunay na demonyo! Panginoon ako dun! Oo! Pre, biruin mo ako, umatras ako, wag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka? Talo ka. Una, mahahati na boto natin eh. Buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Diba? Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Ayokong maging madaldal manang ime. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw, marami ka utang na loob sa akin. Sabi, bakit umatras ka sa senator bid? Number 1 pan mo ako. First, when the Supreme Court decided, I thank the Supreme Court of the Philippines. Kasi alam mo yon na talagang sila yung huling sandigan ng mga taong inaapi. Inapi ko ng COMELEC ni George nung mga taga-COMELEC. Biruin mo, dinisqualify nila ako. Wala raw akong intention tumakbo. Pero ang totoo nun, disqualify nila ako kasi aabutin si Ime. Makukuha ko yung number ni Ime eh. Ako yung magiging 39, si Ime yung magiging 40. Kasi Marcos Francis Leo, siya naman Maria Josepa Marcos. So, sa taas ako. Nagpapasalamat ako sa Supreme Court dahil napatunayan ko sila ang huling sandigan ng katarungan. Pero nung narinig ko na naka-imprenta na ng 6 na milyon balota, which is the government has already spent 132 million. Tapos sisirain lang para isingit yung pangalan ko. Then when I found out, according to the horse mouth kay Chairman Garcia na the government will spend another 132 million. Pero ganyan talaga, utos ng Supreme Court yan, susunod kami. Then when I found out that inclusion of my name will cost a lot of money from the money of the people, I feel an overwhelming sense of responsibility. Isa yun sa mga dahilan. At saka nag-back out din yung mga financial supporter ko. So hindi ko na kayang mag-launch ng nationwide campaign. Ayun lang yan. Pero yung pinaka main purpose is I really do feel an overwhelming sense of responsibility na ayoko na gastusin ang pera ng mga Pilipino para lang magyabang ako sa Senado. Wala namang mawawala. Kasali na ako dun. Di bahala kayo dyan. Problema nyo yan. Dinisqualify nyo ako. Kinapigan ako ng Supreme Court. Di bahala kayo dyan. Ipamumukha ko sa kanila na tanga sila. Na bakit nila ako dinisqualify? Because I'm a Marcos. Parang ganon. Nung pinanigan ako ng Supreme Court, sabi ng Supreme Court, the name Francis Leo Marcos should be written in the ballot. Ako na sabi ko nga, I have feel an overwhelming sense of responsibility. Lagi kong pinoportray na gusto kong matulungan yung ating kababayan. Lagi kong pinoportray na gusto kong makatulong sa bayan. Sa tingin mo ba gagastos ng panibagong 132 milyon na pera ng mga Pilipino para lang masunod yung kagustuhan ko na mailagay yung pangalan ko sa balota? Pagiging makasarili yun. Yun ay pagiging makasarili. So, hindi ko yun kaya. Kaya sabi ko, Chairman, sabi ko kay George Garcia,
formal kong wini-withdraw yung aking kandidatura. Araw po, magandang umaga. Kararating ko lang po, galing ako ng Bintar, Chairman eh. Oo, galing ako ng Bintar. Nag-ano ako ron, nag-humanitarian ako. Ngayon, nung narinig ko sa statement ni Chairman Garcia, that the government will spend another 132 million para just pag-imprenta ng mga bagong pangalan ng balota. Siguro, kung may pagmamahal ako sa bayan, dapat siguro mahalin ko talaga yung bayan. Ipakita ko na ano, na dapat makatulong tayo eh. So, the money of the people will be spent for nothing. So, kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong 100 milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, marami pa namang election eh. So, Chairman, formal pong ibinibigay sa'yo yung withdrawal of candidacy ko. This is it. Kaya, pirmado ko yan. Walang meron sa akin. Kumbaga, para sa'yo, Chairman, kasi alam mo na, at para naman doon sa mga supporter ko, alam naman ni Manang na mahal ko yan eh. Kaya kung tanungin na lang siya kung mahal niya ako o hindi. Isa pang dahilan kung bakit ko binibidro yung candidacy ko para bigyan ng daan yung kandidatura ni Senator Jaime Marcos. So nananawagan ako sa lahat ng mga supporter ko, especially the Filipino Family Club International, na supportahan natin si Senator Jaime Marcos to accomplish the given assignment. And of course, gusto ko na rin tulungan si Chairman George Garcia na matapos na. Kumbaga, hindi na uli mag-prenda ng bagong balota. Huwag nyo lang i-shred yun. Yung Bicol na lang i-shred yun. Ayun lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Kaya personal, akong pumunta rito para formal kong i-announce sa harapan ni Chairman George Garcia yung aking withdrawal of candidacy. Isa rin sa dahilan kung bakit siya umatras sa pagkasenador ay para raw magbigay daan sa pagtakbo ng re-electionist na si Senator Amy Marcos. Masasapawan niya kasi sa balota ang senadora sakaling tumuli siya sa pagtakbo. Posible raw malito ang mga botante kung dalawa silang Marcos sa balota. Ano nagtulak sa'yo? Ano nagtulak sa'yo? Wala. Hindi po ako nakikipag-usap kahit kanino. Hindi po ako nakikipag-usap kahit kanino. Yung prinsipyo ko hindi kayang bilhin niya. Yung prinsipyo ko hindi kayang bilhin niya. Flashback. Dapat ka talaga, bossing, tumakbo ng politiko. Kasi ang dugo mo, mga dugong bugo. Hindi kasi, ang problema kasi Kasi ang kailangan ng Pilipino ngayon, yung mga tulad mo. tumakbo na ako eh. Underage ka nga eh. Oo, pero puta lang ito lang. Nung tumakbo ako, bakit tahimik sila? Eh kung peki ako, puta ko kontra yan. Kontra yung huwag mong gamitin ang pinili namin. Tsaka si Jessica Soho. Kaya yung mga- Isang peking Marcos, tumakbo sa pagkasenador. Hindi ganun eh. Sabi ni Jessica Soho, underage naman para sa senatorial election, ang 33 years old na si Francis Leo Marcos. Dapat kasi, hindi bababa sa edad na 35, ang edad ng tumatakbong senador sa araw ng eleksyon. Hindi dapat nung palang kekoy na ako. Ano ba? Yan. Hindi nga. Kaya nga ngayon, tumakbo ka na. Hindi. Lalo ngayon, marami ka ng mga natulungan. There will be a right time for that. Alam mo, Ferdinand, mag-humanitarian pa ako ng ilang taon. Sabay babanat ako. Boom, nandiyan kayo sa takbo. Tsaka marami Pinag-iisipan ko 2000, itong next election o 2022. Kung tatakbo si Amy ngayon, hindi mo na ako tatakbo. Magpapail tayo, samahan niyo ako, sabay pagdating ng quorum, mag-withdraw ako ng candidacy ko. Ayan, mag-withdraw ko. Your Honor, I withdraw my candidacy to give way to the incoming senatorial aspirant Amy Marcos. And however, I ordered all the men and women under my command to support the candidacy of Maria Imelda Romualdez Marcos to accomplish the given assignment. Diba? Dahil putang ina nag-withdraw si Francis para kay Amy. Bang! Diba? Dahil putang ina nag-withdraw si Francis para kay Amy. Bang! Tutok ang camera 2022, wala nang tatakbo sa Senate. Boom! Eh, puro kasinungalingan din na nang sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Napaka bio-bio mo. No? Ay, hindi. Napaka-ob-ob mo. Ouch! Ouch! Sakit.